Hi guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin Papa Bits. Ayan guys, for today's video. Kumusta po kayong lahat? Tatlong araw na wala tayo sa channel dahil nahirapan po akong gumawa ng content. Ngayon, ito tayo sa labas. Pahinga muna tayo pangin dahil ngayong araw is nakadalawang beses po tayong naglaba. So natapos naman, tas ayan nakaligo na tayo, nakapagbihis. At meron po ako ditong batang makulit nakasama. Ayan po. Yung mga bata dito is ayun, pinatulog ko kaya lumabas ako. Tapos nandito si Dandan, palaging pabalik-balik lang po dito. Sinusundo naman po ng mama niya, pero bumabalik din. So, ayun, sabi ko sa kanya na natutulog si Kuya Pinsoy at saka si Ate Sia. Hindi po siya pumasok, pero ito naman po, hindi naman po natin masaway-saway. Nag-ano-ano po siya ng buhangin. Nagre-refill. Oh, lutoon ni mo. Yan po. Palagi po si Dandan nandito. Minsan, siya po yung nagigising sa amin. Pupunta na po. Dahil nga, yan, hindi naman ibig sabihin na hindi po siya naasikaso ni mama niya. May bibilang talaga. Bagong panganak si Madam Rose. So, yung pasyalan ni Dandan is dito sa amin. Yung ginagawa niya, yung mga buti dyan, kinalat, tas ano po siya ng buhangin. Ayan, tingnan nyo. Ganyan. Parang tingin ko kay Dadan nakatatlong bisis na pupaliguan ng mama niya. Maya-maya is, dito naman yan yung mama niya susunduin. Tapos pagka maya-maya naman is babalik naman dito. Diyan lang po siya dumadaan sa likod nila. Tapos nasa likod pa lang siya, tawag na po ng tawag sa akin, Madak. Oh, Madak lagi. Wag Dan. Madumi. Ha? Madumi. Hugaw na hugaw. Hugaw na Dan. Hugaw. Wala anwati masudi dida imo diri kulo. Kuko masud ang wati. Masud ba ang wati? Oo. Yung mga kuya niya busy, yung kuya niya isa is may trabaho. Gabi lang po nandyan sa kanila. Tapos si Regan may trabaho din. Yung isang kuya ewan ko kung nasaan. Siguro nagsisilpon. So ang nangyayari po is nandito palagi si Dandan sa atin. Okay lang naman po kasi yung pasyalan niya is dito, hindi papunta doon sa kalsada, sa highway. Parang kampante na rin si Madam na nandito yung pasyalan ni Dandan. Naririnig yung iyak. Minsan kasi umiiyak, uuwi si Pinsoy. Inaaway ako. Ha? Kuan na. Isda. Isda daw. Isda. Dilito ko. Isda. So yan po guys, pakakag-vlog pa po lang natin kasi as in busy tayo talaga. Busy tayo dito sa bahay. Dahil yun nga, kahit walang klase, busy na busy din po tayo. Linis ng bahay. Minsan, naunahan po tayo ng stress pagkagising ng umaga na unahan tayo ng stress. Ayun, hindi na tayo nakapaggawa ng content. Nawawalan po tayo ng gana kasi minsan nagigising po tayo. Hindi naman as in gising talaga tayo. Maunahan tayo ni Papa Bits, magpapasound siya. Yun, kaya hinahayaan ko na lang. Tapos iniisip ko kung paano po mag-umpisa mag-content, mag-umpisa mag-video. Kasi yung isang vlogger kuno, mga tunay na vlogger, lalo ng tulad sa akin, casual vlogger lang, mahirap talaga yung, sa totoo lang, mahirap talaga gumawa ng content. Oo nga, sabihin, okay lang mag-video kahit pabalik-balik yung gawain. Kasi pabalik-balik lang naman talaga yung mga gawain natin dito sa bahay. Pag umpisang magising ka, yun po yung haharapin natin kahit hindi pa tayo nakakapagkape.
pagbangon o kung tulog pa yung mga kasamahan natin, liligpitin yung pinaghigaan natin, yung unan, kumot. Tapos kami naman po ni Chrislyn yung magkatabi, syempre nahuling bumangon. Tapos pagkabangon, ayun, pagtingin mo, hindi pa tiklop yung mga ano namin, hinigaan, yung foam hindi pa. So ako naman po yung gagawa, yung pabalik-balik lang ba na gawain. Katatapos po ng isa, punta ka ng isa, tapos paglingon mo, nandoon naman sa inumpisan mong trabaho, babalikan mo na naman. Ganun lang po yung ano, yung buhay natin dito. Umiikot lang po dito sa bahay yung buhay ko. Nakalabas lang po tayo pag meron po tayong sadya sa labas, pupunta ng eskwelahan, katulad kahapon, module. Mula nung Martes, mag-module tayo na yung kay Sia naman, si Christian po yung nagpunta, yung kay Chrislyn ako naman, tapos kahapon naman kay Pinsoy, na yun na nabibisi din po tayo sa pag ano ng mga module ng mga bata, tinutulungan mag-answer, lalong-lalo na yung kay Pinsoy, kasi ako talaga yung nag-answer dahil nahirapan yung mga bata. Walang kaso kay Chrislyn kasi parang alam na niya. Yung kay Pinsoy mismo ako is nahihirapan sa ano ni Pinsoy module. Si Dandan. Dan, dito tayo, Dan, dito. Dito tayo sa likod, dali. Dito tayo sa likod. Dito. Wag dyan kasi buhangin. Dali. Tsaka nandito tayo sa labas kasi meron pa akong hinihintay yung ano. Dirita. Oo, diha ka magkuan. Kuha dito ay mo duaan na butilya, dali. Kuha dito duaan ni mo butilya. Diri ba? Ayo dito sa kuan. Adtong imo dito. Kuha dito ng imo duaan. Dali, diri ta magduwa. Ayo sige hakop-hakop sa bahas kay hugaw na. Yan, binatulog natin yung mga sawayin natin is nandito naman si Dandan. So ayan po, update po sa mga buhay-buhay natin. Yan lang. Laba, linis, laba. Ayan, yung kumot ni Ronald, linabhan ko pala kasi umalis kanina. Umuwi si Ronald nung Martes ng hapon siguro kasi sige dyan ka magduwa. Ayun, sige hakop-hakop. Umuwi siya nung Merkulis ng hapon. Opo, ng hapon kasi wala daw mga material doon sa trabaho nila. 3 araw daw standby. So naisipan muna niyang umuwi dito kasi naubusan na siya ng budget doon. Baka daw bumalik sila Friday or Sabado. So yun, Merkulis ng hapon sila umuwi, 3 sila. Tapos kahapon lang yung ano niya, Expedito Huwebes. Biyernes naman ngayon. So ayun, tinawagan naman siya na alis na daw sila dahil babalik na doon sa pinagtatrabahoan nila dahil dumating na daw yung mga material. So ayun, sana mag-aano muna siya sa higaan niya, magmumuni-muni. Natutulog, ginising kasi nung maghatid si bumili pala ng pandesal si Christian. Nakita po si Christian, bali pinagsabihan po si Christian ng kasamahan ni Ronald na aalis na sila. Tapos hindi pa nakuntinto, baka naisip na hindi maniwala si Ronald. So pinuntahan talaga siya dito. So ayun, malis po sila kaninang mga alas 10 banda. Mga alas 10 ng umaga. Siguro baka padating na yun kasi yung oras is alas 2 na. Tapos ayun si Chrislyn, as in papalapit na talaga yung municipal meet nila. Nagaganapin na naman sa December 12. Oh my gosh, parang nagkakandarapan na po tayo. Malapit-lapit na po yung pizza. Unsa na? Mabasag! Asa ma? Ha? Kamaman ni. Asa mamadala?
Sudlan na nagkuan, sudan. Magkahugaw. Adto, pandisal. Dali, adto. Mapalit si mama. Ayaw na, dali. Akin na. Mabasag. Ayaw ini duwa. Oo, kay sudlan na sudan. Nagoy, Ginoo ko, tingnan nyo guys. Lagyan ng ano, ng buhangin. Kasukan ka ni mama, oy, kasukan. Mabasag ni. Ibalik dito, balik. Asa mo na kinuha, ibalik dito sa butanganan na. Dandan, oy. Minsan maingayan sila dun sa loob. Minsan na ano si Sansan kasi nagmumodule maingay. Tapos umiiyak. Sinasabihan niya, Dan, uwi sa Dan, tawag ka ni mama. Umano naman po siya. Tapos lumalabas, umuwi. Sabi niya, diligani ko tawgon. Manay mong dala. Si Dandan. Yan, kahit makulimlim po yung panahon, pero maalinsangan, mainit. Pinapagpawisan tayo. Mga ano na po, mula nang magbagyong Berbina, ano yun, araw na nandun po kami sa Compostela. Pag uwi namin medyo maulan pa, pagkakinabukasan hanggang ngayon, hindi na po umulan. Parang hindi pa po umulan. Sana umulan naman minsan, mga kahit isang araw lang, para hindi tayo maubusan ng source ng tubig natin. Yan, nandoon naman si Dadan. Sana umulan kahit isang araw lang po. Barangay Pandisal, tutulog si Sia. At hindi pa naman kami palit na mo. Ha? Palit na mo. Palit na mo. Ingna dito mama, sing palit na ma. Ingna mama. Hindi, mga anong oras pa lang po kami kumain ng tanghalian. Mga alauna, 2:15, para medyo busog pa tayo. Nagtatambay talaga yung ano, kasi na ano po yan, na palagi kaming bumibili ng pandesal. Naubusan tayo ng budget, na palagi na lang bili ng pandesal, tapos kumakain naman ng kanin yung mga bata. Nagdudubli-dubli tuloy. Dito na naman si Dandan. Malit ni Dandan. Waray! Wow, si Dadan. Oh! Bumili ka? Ha? Lumabas si Papa Bits. Tinanong ako kung bumili ako ng pandesal. Sabi ko, wala. Tutulog yun. May kakabit sana pa doon na yero. Bumili po kami ng isang araw ng kahoy at saka pako. Hindi pa ginagawa. Ewan ko kung sino pang hinihintay dyan. Naano na po ako sa kauutos. Sabihin lang tayo bukas na, tapos pagkabukas wala. Kung alam ko lang yan, alam ko naman, pero hindi ko kayang umakyat doon. Isa pa sa hindi po tayo pag-focus maggawa ng vlog, kasi mga 2 araw po nananakit po yung kamay ko, masakit. As in, iniinda ko talaga itong kaliwang kamay ko, na pagkakagabi pinapahilot ko sa mga bata. Pag natutulog na po ako, tas pinapaplasan ko po ng epicacent oil. Yun, tas medyo nawawala. Yun, paggising na natin ng umaga na naman, kinabukasan, umpisa naman tayo sa routine natin. Ayan, sumasakit na naman. Pag natatapos na yung gawain natin, sumasakit. Tapos bukas, meron pong libreng medical mission.
So, nagpaano po tayo? Nagpalista. At saka, check upin na naman po tayo. Ganun pa rin naman po yung binibigay na medisina. Losartan nga natin dyan, marami na po yung losartan natin dahil kada katapusan ng buwan may ano po kami, may rasyon kasi nakasali na po kami sa sa budget ng barangay. Kami ni Papa Bits, losartan at saka amdolipin, yung kay Papa Bits losartan at saka metformin. Ngayong katapusan, tawagan na naman po kami para bigyan. O minsan, inaano po, hinahatid na lang po dito. Mabuti na yun dahil meron po tayong stock. Masakit talaga sa dito sa likod hanggang sa may sa may balakang na parang pakiramdam ko nung isang araw parang tatrangkasuhin ako kasi buong katawan ko is nanakit. Tapos yun, nag-relax muna ako. Tapos talagang walang ganang ikilos. Pero hindi mo talaga maiwasan na hindi ka makakilos. Dahil yun nga, walang nakakasunod sa mga yapak natin dito sa loob ng bahay. Tulad ng nandun kami sa Compostela na naman, 2 araw po kami doon. Pag uwi ko, marami na namang labahan. So, naglaba tayo. Po naman ako mag-vlog, nakapokus naman kayo sa sa harapan ko na naglalaba. So, yung ginawa ko na lang, focus na lang po ako sa routine para matapos po tayo sa sa pag-routine sa bahay. Maraming yun nga, sinasabi ko nga na pag umaalis ako malinis. Tapos pagbabalik ko, yun makalat. Kahit nga yung kalan, malinis po yan. Pag umaalis kami, malinis. Pag umaalis ako, malinis. Tapos alam ko naman yung yung nandito, yung naiiwan, luto lang ng luto. Mga tilamsik ng mantika, hindi naman lang pinupunasan. Iwan ko. Na lang tayo, magkakaguiter na lang tayo sa salita ng salita, hindi rin lang naman nasusunod. So, ayun. Masasabi na lang po ninyo na inaako ko lahat po yung mga trabaho. Hindi ko yan inaako. Pinapakita ko yan kung susundin ba yung yung mga kilos ko, susundin nila. Wala, hindi talaga masusunod. Kaya sasabihin na lang po na sirang plaka ako. Reklamo kasi ganun talaga. Sabihin mo, nako, sasabihin na meron na naman po dyan, magsasabi, ganun pa rin. Reklamo. Gawa ng gawa. Gagawin natin kasi pag may namasyal na ibang tao, sabihin, ay nako si Mama Dax, nagpapakamaganda pero yung bahay nila parang basura. Ang kalat, ang dumi. Ganun. Ayoko ng ganyan. Tulad kay Chrislyn. Inaruga natin kasi practice nila. Talaga siya. Maayos na maayos kasi ayokong sasabihin na si Chrislyn mukhang dugyot. Yung lola mukhang dugyet. Ganun ba? Pero nakakapagod. Nakakapagod talaga guys. Nakakapagod. Wala naman tayong choice. Kasi nga, ako lang po yung babae na pwedeng magkikilos dito. Sila Chrislyn naman siya, hindi naman kaya. Kasi maliit pa. Minsan, naglilinis sila ni Pinsoy kung walang mga walang mga tupak. Sabihin na lang walang tupak. Naglilinis sila yan, hindi nagwawalis hanggang dito sa labas. Nainis naman ako kasi kung di ako natatapos magwalis, hindi sila magwawalis. Parang lang po nila na makalabas. Parang wilang nila makalabas silang bahay kasi hindi ko talaga sila yan pinapalabas. Hindi ko
pinapapunta ng ibang bahay. Kasi pag nandoon, lalo dito na kay la madam, sinasaway ko na yan. Si madam. Sus, kaingon niya na ako, bye, madax. Ugma na ha. Tapos, taon-taon, diri naman. Gidala ko siya diri, madam, kay sige, kuwan-kuwan dito, bus. Oh, natulog. Sige, kuwan-kuwan sa bahas, ingon ko diri ta, diri. Diri man naduwa. Naririnig ko, nandito yung tubig, magdi-deliver. Yan, 3 lang po naman yung basiyo namin. 3 lang. Naligo si Papa Bits. 3 lang po yung basiyo. Sinyasan natin, sinyasan. Blats! Tulo lang, tulo. Tulo lang, tulo. Gustong lumabas si Shaira. Kasi si Shaira, pag nakakalabas naman yung ano niya, yung habit niya. Kahapon, tayo ng dumi ng ng kalabaw. Agoy, pagtingin ko sa kanya, ang dumi-dumi kasi naligo na naman po siya sa dumi ng kalabaw. Yan po yung niya, pag nakalabas. At saka, buyag na po yung mga niya, yung mga anak niya. Yan po, napipinding po yung yung kahoy. Bumili kami nung isang araw. Tas nandiyan pa yung yero kasi ko doon. Pinapabubungan pa, tapos yung tumutulo doon sa sa tapat ng kwarto nila Christian. Hindi pa naman kumikilos si Papa Bits. Ewan ko kung ano pa yung hinihintay. Pag wala po siyang ganang kumilos, wala talaga. Wala tayong magagawa. Hindi katulad natin na continuation, continue. Bawal pong bawal pong tatamad-tamad. Kasi kung magtatamad-tamad po ako lang po yung nalulugi dahil nagtatambak. So, yung ginagawa ko na lang, step by step. Ako lang naman po yung merong mata na nakakakita ng mga gawain. Init, malingsang talaga. Oy, meron tayong tupiin pero kunti lang. Medyo nakag-relax po tayo ngayon dahil maaga tayong natapos ng routine natin. Shout out pala dyan sa mga todo rescue sa atin at sa mga nagsishare ng blessing. Thank you po sa suporta nyo. At update pala sa ATM ko, okay na po siya. Okay na. As in, Metro bank po tayo. Hindi na tayo magtransact ng kung saan-saan. Ang lang po dito kasi malayo po yung Metro bank. Nandun talaga sa sa Danau. Sakripisyuhan po natin magpunta doon. Shaira! Balik. Dali. Ang lulusog ng anak ni Shaira. Thank you po kasi na-okay na po yung ATM natin. At makakabayad na po tayo sa mga bills natin, mga bills. Kasi mag-judit na naman ng kuryente. 2 buwan hindi tayo nakabayad. Shaira,
Thank you po, Ate Bit, Tita Im, Irene. Thank you po sa suporta nyo. At shout out din kay Ju, kay Mananini. Thank you po sa suporta. Thank you po sa pag-share ng blessing po. Sana maraming blessing din po yung bumalik sa inyo. Yan, parang kumukulimlim guys. Ihanda po natin, baka bigla bumuhos yung ulan. Naglagay na naman po tayo dito ng sampayan sa harapan, pero dito lang sa harap, dito lang sa gilid. Hindi na tayo nagpagitna kasi baka matuloy yung pagtanim ni Sir Regan. Makakaabala po tayo. Ano kaya, ano ko na lang po ito, isilong. Isilong na lang ko kaya ito. Para sabay-sabay ng tupiin. So ayan guys, magtupi na po tayo sa mga nakuha nating tupiin, at saka naisilong pa na din po yung mga ibang nilabhan ko doon kasi ayan, medyo kumulimlim po, pero hindi naman po siya akmang papaulan kasi parang maaraw pa doon sa bukid. Yung tapat lang po sa amin yung makulimlim. Meron naman tayong labahan dahil naligo na si Papa Bits. Minsan sinasabi ko sa kanila, pag nakikita nyo pong naglalaba ako, maligo na kayo lahat para yung mga labahin is sabay-sabay. Hindi yung pagkakatapos natin maglaba, asa po tayo na wala ng laman yung basket natin. Pagka maya-maya meron na naman pong laman. Huli-huli kasi. So, ayun. Si Ronald naman walang labahan dahil nang umuwi daw siya dito is naglaba. Tapos yung hinubad niya dito, dinala naman. Sabi ko, buti hindi ginagalaw doon. Nakalak naman daw yung barracks nila. Dapat sana, sabi nga niya, dapat sana bukas sila pa babalik, kaso lang ngayon na daw dumating yung mga material. Kinakailangan ng may tao doon. Tapos gusto sana niyang magpaiwan, bukas na lang siya aalis, kaso sabi niya walang walang hawak ng welder. Walang welder daw doon kasi welder po siya. Kaya ayun, napilitan po din siyang umalis. Relax muna sana siya dito kahit 2 araw lang. Wala, hindi na po pwede. Mga 2 linggo si Ronald hindi nakauwi dito kasi umalis po siya dito pagkatapos ng bagyong Tino. Medyo masama-sama pa yung panahon, tapos papadating pa si Uwan nang umalis po siya. Pero wala namang ganong napinsala doon sa pinagtatrabahoan nila. Nagbaha naman pero hindi masyadong baha, mga siguro hanggang tuhod lang. So
makabalik agad po yung ano trabaho nila. Hindi katulad nung Liluan Konsolasyon talaga na kahit ngayong berbina ng mag-ulan, sa Konsolasyon na naman merkado nila, imbis yung bumibiyahe motor, yung bumibiyahe doon is mga bangka kasi binaha. Tapos nandoon po kami sa Compostela nung bagyong berbina, minsan nakaano po kami, nakapasyal ng ano hanggang sa may Liluan, dahil meron po kaming binibili sa electronics, may bibilhin sana kami na ano ni Papa Bits. May nagturo po sa amin sa electronic daw ng Liluan meron. So nabot na po kami ng Liluan ng merkado, tapos nakapunta din po kami ng Liluan, wala, naubusan. Iwan pa ano yung inano ni Papa Bits, basta meron pong hinahanap si Papa Bits na naubusan. Tapos doon nakita po namin yung parte ng nabahaan ng Compostela at sa Liluan. Tapos nakita ko pa yung mga kotse na nandoon pa sa gitna ng binahaan. Hindi pa nakukuha. Mga kotse, mga bago pa naman tingnan, mga unir, nandoon pa. Tapos nakapunta din po kami ng Danau Terminal. Yun, nakita ko din po yun na meron pa doon nakatambay pa na series. Tapos medyo maputik pa, hindi pa as in nalilinis po yung Danau. Pero nag-operasyon naman yung Gaisano, pero parang meron pang portion na ano, yung mga sales lady doon sa Gaisano, nagaano po sila, nagpapala ng mga putik palabas. Imbis magtitindera sila, yun, nagpapala po sila ng mga putik sa labas ng ano, sa labas ng Gaisano. Iniipon nila sa gilid kasi may ano, may truck na kukuha. Iniipon nila, tumutulong na lang sila paglinis lang, mapadali yung paglinis ng Gaisano, na syempre para tuloy-tuloy po yung trabaho nila, hindi sila mawalan ng trabaho or hindi sila matambay. Kahit hindi trabaho nila, ginagawa na lang. As in, naka-uniform talaga sila, nakagwantis lang at saka nakabuta. Sabi ko naman, kawawa naman sila. Imbecile lady, nagpapala ng mga putik. Madumi pa talaga yung ano, yung loob ng Danau. Halos talaga ng lugar na Danau is nabahaan. Swerte din yung kung nasa lugar, sa taas na lugar na hindi inabot ng baha. Si Papa Bits bumalik doon sa kwarto na higa, at tapos lang maligo, bumalik kasi tinanong talaga niya kung bumili po ako ng ano, pandesal. Bumalik, magre-relax na naman po siya, magre-relax. Yung oras is 3:00. Tayo lang po yung hindi nakakapag-relax. Nakapag-relax tayo kung oras na ng pagtulog. Tapos ayun, napapaghaplas na po tayo sa mga bata. Yan po yung lotion natin pag gabi. Yan. Tapos medyo nawawala naman yung ano, mga sakit-sakit sa katawan. Kasi nung isang araw talaga, tas para kahapon, parang pakiramdam ko
mainit yung katawan ko, tapos masakit yung mga kasukasuhan natin na niisip ko na parang tatrangkasuhin tayo, pero hindi ko lang po pinapansin. Tuloy lang yung trabaho, nawawala naman. Kagabi yung naghaplas sa atin si Sia, kasi si Kreslin hanggang alas 8 palagi yung practice nila. Pagkatapos kumain, nag-module naman, kasi yung module nila sa Lunes ipapasa. Iwan ko, sabi daw mag face to face na sa Lunes. Alanganin na pong mag face to face sa Lunes, kasi na po sa Lunes, December 1 na po sa Lunes. Mga ilang araw na lang yun, mag face to face pa, mag DLC pa sila, mag municipal meet. Pero sabi talaga sila San January pa, mga January talaga yung sa kanila. Iwan ko lang. Yan pong sabi nila, baka mag face to face na po sa Lunes, pero wala talagang Christmas party. Walang magaganap na Christmas party, kasi yung UN hindi na natuloy. Yung UN, yung 500 na registration is na lang para sa mga player ng municipal meet. Doon na lang po gagamitin. So yung nakasali ng UN, balik exempted po sila sa third grading. So yun, swerte si Sia at saka si Pinsoy, kasi kasali po sila sa UN. Pero tuloy din yung nila, module. Tuloy po yung module nila. Tapos card giving po kapon nila Pinsoy. Medyo kinam po yung nakabawi si Pinsoy module. Medyo nakabawi po yung grades niya sa second grading. Sabi pa ng mami niya, sana kuno palagi lang module dahil mataas yung grade. Sabi ko naman, oo, kasi ako po yung naghihirap, dahil ako po yung nag-a-answer. Ako yung sumasakit yung ulo. Oh my gosh, mahirap po yung module, guys, kasi tayo na nakakasali. Siya nga yung nag-answer ng module niya si Papa Bits. Yaw si Papa Bits, pati ako na sasali. Ganon din po ako. Pensoy, answer na tayo dito. Minsan umaabot po kami ng alas 10 ng gabi. Sa araw naman, hindi naman tayo natuturuan mag-module, dahil yun nga, meron po tayong mga gawain. Sa gabi lang talaga. Tapos yun, kagabi naturuan ko po siyang mag-answer. Naka-answer na, pero may mga kopyahin pa para doon sa mga notebook. Yun po yung tratrabahuin niya, yung magkopya. Sus, ang Pinsoy natin kay may pagkatamad talaga sa pagsusulat, kay kahit nga yung nag-face to face, palagi yan huli na umuwi dahil mabagal magsulat. Palaging nahuli. Imbis na alas 3 po yung labasan nila, umaabot po siya ng alas 4 or naabutan pa ng alas 5. Hindi naman pinalalabas ng guro na hindi tapos magsulat, dahil sabi ng guro, unfair naman sa iba na hindi matatapos, ipapabukas na lang. So pinapatapos talaga, hindi pinapauwi na hindi patapos yung pagsulat. Kaya minsan yung kumukuha si Papa Bits, sasabing alas 3, si Papa Bits is nandun naman sa labas lang ng gate, naghihintay, hindi naman pumapasok doon sa loob. Uwi dito na hindi dala si Pinsoy, yun galit. Hindi pa naman lumalabas si Pinsoy, matagal na siguro kuno
naglalaro pa doon. So pinapaano ko na lang kay Christian kasi alas 4 naman po yung yung labas ni Chrislyn. Si ano na lang po yung pinagtitingnan ko doon, si Christian. Sabi ko, Christian, tingnan mo doon si si Pinsoy kung labasan na nila. Minsan nagsisweeper, tapos sasabihin ni Pinsoy, sasabihin ni Christian, sus, nagsusulat pa, dalawa pa daw sila or tatlo nandoon. Nagsusulat pa dahil hindi pa tapos. Sasabihin naman ng maestra, ng teacher niya na si Prince ay kasi malangay-langay, parang yung maraming yung langay-langay sa amin, malibang-libang. Sabi ng teacher, mas inaano po niya yung katabi niya kaysa sa sarili niya. Nakikialam daw sa classmates, hindi nagpo-focus sa pagsusulat. Kaya yun po yung ni Pinsoy sa eskwelahan, yung mabagal po siya magsulat. Tapos yung pansin po niya yung makakaklase niya. Sabi ng teacher, mag-iikot pa po yan, mag-iikot. Tapos sasabihin na nandito si Pinsoy. Yung ma'am naman, yan, magagalit. Sasabihin, ano Prince? Tapos ka nang magsulat? Sasabihin ni Prince, hindi pa. Anong ginagawa mo? Ba't para kang supervisor dyan? Yan po yung ni Pinsoy. Yung maano-ano sa oras. Hindi nagpo-focus sa trabaho niya. Ngayon, walang klase yan. Palaging nakakatulog. Kaya inaano na si Pinsoy, parang binubuyay. Bumubuyag si Pinsoy, bumubuyag. Ayan guys, nandito na po yung hinihintay natin na parcel. Dumating na din. Medyo nakatulog na po ako. Yung parcel na in-order ko na solar na naman. Nandito na yung unang solar natin na in-order ni Mama Walin, na pa-solar po ni Tita Im. At ito naman po is umorder po tayo ng solar. Ulit. Tingnan po natin. Ayan si Papa Bits, mag-unboxing po siya kung laki ng solar. Unboxing po si Papa Bits. Tapos may music sa likod, nagpapa-sounds po sila. Yan, gising na po yung dalawa. Yan si Pinsoy, bago yung terno niya, galing kay Mami. Ayan. Kasi yung nasa online, tingin ko po sa solar, yung laki, pareho dun sa bigay ni Ate Chucky Labos Tipin, pero parang hindi po kapareho. Pero mas malaki po siya siguro sa in-order na una na solar. Solar lights tayo para hindi malaki yung bill natin. Yung pabilog po na solar. Ay! Asya. Maliit. Pero tingnan natin yung Sabi ko, tulad din doon sa nakita namin sa Compostela. Pero tingnan natin. Karton pala yung malaki. Kasi ginaganito yan sa sample sa online. Ganito, ginaganito po. Oh my gosh. Ano kung maturugan mo? Ganyan. Parang ganyan, parang malaki. Papa. Pero nakita namin ito sa doon sa may Compostela. Maliwanag din. Ganito yung solar. Tapos ganoon pa rin yung panel po. Yung panel niya. Yan yung panel, pareho sa laki.
sa una na solar na dumating. Ayan po yung solar. Pero maliwanag po yung ano. Ayan, dito. Dito nakakabit. Sa dito. So ito naman, iwan ko kung saan nilalagay ni Papa Bits. Dito sa loob na lang. Sa loob Kaya yung ito, isa. Huwag na lang tanggalin yan. Sa loob. Tapos dito kaya po. May sala. O dito. May sala nga dili. Oo. Dito na yan. Sala sa kusina daw. Ilalagay ni Papa Bits. Dito. Dito yung isa. Tapos yung isa dito. Para kung magbra-brand out. Dito po. Dito. Para kung magbra-brand out. Maliwanag kami. Oh my gosh. Akala ko malaki. Ganon rin pa. Malaki lang pala yung kahon. Dahil ayan. Pero okay na lang. Okay na rin yan. Ano, may libre nga kwan? Battery? Mahalaga siya na iya. Ano sa? May lagi. Ano pala niya? So yan, try ni Papa Bits yung ilaw. Try po niya. Gusto na kasi ngayon yung solar. Ba't hindi umilaw? Lubat? Lubat? Or yan. Sira. Sira, hindi umilaw. Waray manual. Ayan, umilaw na din. Kala namin sira. Kailangan pa lang yung panel i-ano muna. Check out muna. I-check out muna. Kaya ayan, umilaw na. Ayan. Kadala na yung tindahan. Usa. Tindahan lang ni usa. Tidak sa dito. Sakob usa. Oh. Sa tindahan lang muna. Po guys, bye-bye muna. Dumating na din po yung hinahintay natin na solar. So, ilalagay lang muna dyan sa tindahan para hindi yung bumbilya dyan sa tindahan yung binubuksan. Dahil mercury po na bumbilya, medyo magastos sa kuryente. So, ayan po guys, hanggang dito lang muna. Thank you for watching po. God bless us all. Shout out po. Hi Ate Biti. Kumusta na po kayo? Happy Thanksgiving po sa inyong lahat. Abot din